Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Papuri niya ito kay ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, "Many will hate you because of that, brother." Natuwa siya. Natuwa rin ako. Kaya lang, maraming kakamping, maraming makakaliwa, maraming Marcos loyalist na magagalit dito kay Justice Carpio. Ito yung pahayag ni Justice Carpio. Bigla niyang sinuportahan si VP Sara. Di ba? Parang mortal na kalaban ni Carpio ang mga Duterte, lalo na si PRRD. But dito, dahil very clear sa Constitution, doon siya kung ano ang tama. Sabi niya, Carpio, succession clear under Constitution. Very brief lang. Kung mag-resign ang presidente, ma-incapacitate o whatever, kung anong nakalagay sa Constitution, yun na yun. Huwag na nating baguhin. Very clear. So, anong very clear? Vice President ang magiging presidente. Ay, nako. Talagang maraming magagalit sa kanya na mga kapwa niya dilawan. Lalo na mga makakaliwa. Lalo na itong mga Makabayan Black. Kasi takot itong mga Makabayan Black na uupong presidente si VP Sara in case lang na aalis, bibitaw sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Abogada pa naman itong Congresswoman Rene Cuco na nabigla ako doon sa kanyang post na mag-resign. Ang panawagan is mag-resign ang presidente at vice-presidente. Ganon ang panawagan nila. Anong pakialam ni VP Sara sa korupsyon ngayon? Yung confidential funds, wala na yun. Unmodified na naman ang audit observation, yung pinaka-highest observation ng COA for 2024 ba yun na COA audit? Unmodified na naman ang Office of the Vice President. 22, 23, 24, 3 years in a row, unmodified. Walang decision ng COA na there is guilt on the part of VP Sara. Ang meron lang, notice of disallowance, ano lang yun? Request to correct documentation, ganun lang yun. Ang dahil lang sa mga, I think sa mga 73 million ang may notice of disallowance. Nang dahil doon, paparesignin ninyo na ito, bilyones o trillions ang kinakasangkotang anomalya ng Marcos administration. Tapos, mananawagan sila, magkakaroon daw ng People's Transition Council. So, ayaw nilang sundin ang Constitution. Granting lang for the sake of discussion, magre-resign din si VP Sara. Di ang Senate President ang mag-take over. Ganun lang yun. Very clear. Ayaw pa rin nila. Yung nakalagay, Vice President, Senate President, House Speaker, ayaw nilang sundin. People's Transition Council. Sabi naman itong abogada pa naman na Congresswoman Rene Cuco, constitutional daw yun. Ay, nako. Iba talaga ang isip basta. But nagpapasalamat ako itong ganitong statement. Dating Senior Associate Supreme Court Justice. So, palpal sila ngayon. Talagang magagalit sila kay Carpio, Justice Carpio. But, dito ako bumibilib din kay Justice Carpio na kung anong tama, doon siya. Example, yung
nung anniversary ng martial law, September 21, di ba? Nagkaroon ng malaki ang rally. Before yung rally na yon, pinag-uusapan ang corruption ng Marcos Senior Administration. Nagsalita ulit si Justice Carpio. Sabi niya, corrupt na ang Marcos Senior, but, sabi niya, doble, triple ang magnitude ng corruption nitong Marcos Jr. Administration. The fact na pumirma siya ng GAA 2025, accountable ang Pangulong Marcos Jr. doon sa pinirmahan niya, 421 billion yung considered na budget insertion, accountable siya doon. Oh. Former Supreme Court Justice yan, ha? Tapos, sabi ng Malacanang, nagmamalinis, excuse me, walang kasalanan ng Pangulo. Pasalamatan pa natin siya dahil siya ang siya ang nagbulgar. Ay nako. O pinahamak siya ngayon, hindi sinasadya. Itong si Congressman Toby Chanco, very loyal yan sa Pangulo. Kasi magpinsan ata yung ang wife ni Congressman Chanco, pinsan buo ng presidente. Oh. So nung inaakusahan na ni Saldico itong presidente, todo depensa naman si Congressman Toby Chanco na nasaksihan ko noong November 24 last year. Pinapagalitan ng Pangulong Marcos Jr. si Martin Romualdez at si Saldico, bakit wala kayong katagbawan, Bisaya katagbawan? Magkano bang pera ang gusto nyo? Ilang bahay ba sa Forbes Park? Ilan bang aircraft ang gusto nyo? Dami nyo lang nagre-reklamo ng Pangulo sa ginagawa ng dalawa. So alam niya na ang nangyayaring korupsyon na kagagawa ni Martin and Saldico last year pa. Oh, na-stop ba niya? Wala. Dapat, kung matino ang presidente, kung talagang ayaw niya ng korupsyon, noon pa lang, pinaimbestigahan niya na si Martin at si Saldico. May ginawa ba siya? Wala, as in, wala. Nagmamaang-maangan pa na mahiya naman kayaw. So, ngayon, nanganganib na sila. Oh. Ayaw nila, pag alis nitong Pangulong ito, kung aalis, ayaw nilang mag-take over si VP Sara. Kung ano-ano na lang, civil military junta, ito na, People's Transition Council. Bakit hindi na lang natin sundin ang konstitusyon? Kaya, salamat po, Justice Antonio Carpio. Paalalahanan mo ang mga kasamahan mo sa Dilawan. Salamat.